In every vocation, there is a story of answering God's call, a life of service and love for Mama Mary. Let us meet the priests and bishops whose lives and vocation are guided by their devotion to Mama Mary. Welcome back sa Mama's Boys. Sa episode na ito, mas makikita natin... isa pa. Welcome back sa Mama's Boys. Sa episode na ito, mas makikilala natin si Father Ray Larios de Mayakyak V bilang pari at gabay ng kanyang komunidad. Sa pamamagitan ng kanyang ministry, ipinapakita niya na ang tunay na paglilingkod ay nakikita sa malasakit, pakikinig at pagtulong sa kapwa. Samahan niyo kaming tuklasin kung paano niya ginagamit ang kanyang pananampalataya upang magbigay inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Ako po, si Romar Chuka, at ito ang Mama's Boys. What's the hardest thing of being... Kasi at a young age, nasa seminaryo, ano yung mahirap na living your one's teenage life in the seminary? Eh, di ba parang normal lang naman sa ating mga, lalo ng all boys ang all boys din yung pinanggalingan ko, although sa secular school, Catholic school. Pero sa seminaryo, paano yun? Especially for the viewers na normal naman magka-crush ng high school, yung mga ganyan. How does a seminarian make sense of that, especially in the years of formation, Father? Yeah. Actually, talagang natandaan ko tuloy nung minor seminarian ako. Oo. Talaga yung mga classmates ko, they have their own crushes. Oo. So, sila mga Angelica Panganiban, yung mga ganyan. naman. Yeah, usually, yung mga crushes ng mga... Jolina Magdangan? Ng mga minor seminarians na yan, usually yung mga ate ng mga seminarians din. O kaya naman... Anong ate? Like, mga pag bumibisita during visiting Sunday, mga, crush ko yung ate mo, yung mga typical na gano'n ng mga bata. Gets. Yung kunwari pag may family, kasi di ba pupunta yung pamilya, tapos... Yes. Okay, I get the feeling. Yes. Okay, So, syempre, mga kanya-kanyang crushes, even also sa mga classmates ko, pagka yung mga previous nilang classmates ng elementary, yun yung mga binabalikan nilang mga crushes, no? And syempre, ako naman, I must also admit na nagkaroon din ako ng crushes. Pero sabi ko sa sarili ko, kung may crush ako na nasa labas ng seminaryo, parang ang hirap naman makipag-communicate sa mga tao ito. Wala pang Facebook nung panahon na yun. May Facebook pa lang, pero nagde-develop pa lang yung Facebook Tapos, parang I think yung time nga na yun, yung sikat pa na iPhone nun, ano pa ata? iPhone 4 pa ata, iPhone 5 pa ata, matagal niya. So parang naisip ko nun, parang pagkakaroon ako ng crush, taga-Caloocan ako. So paano ko na i-reach out yung crush ko nung elementary, kung nasa Bulacan ako. Yun, pero tsaka eventually, parang nagkakaroon ako ng diversion palagi sa sarili ko. Kasi, more on sports-minded kasi ako na tao. Gusto ko palagi naglalaro ng basketball, gusto ko naglalaro ng mga indoor games like chess. The same time, gusto ko rin talaga yung nag-jogging, Kaya siguro yung attention ko, parang nadadivert ko sa mga ganung bagay. At saka yung energies, yes, diba? Yes, yung energies ko. Kaya parang okay na naman magkaroon ng crush. Normal sa tao magkaroon ng crush. Diba? Pero as a seminarian, parang yun yung kailangan habang tumatagal ka sa seminary formation, maging malinaw sa iyo, ano ba yung purpose mo, why you are in the seminary. Parang habang nasa seminary kasi, di ba, although na-expose ka, pero it also deepens your vocation, no? Thank you for that, no? Kasi parang alam ko pinagdadaanan yan ng mga iba't ibang mga tao mga ibang mga youth pumupunta dahil type nila seminarista, yung mga ganyan, or yung seminarista. Basta ang dami mga ganyan. Pero kailangan ma-realize din ng mga lay people that yung mga seminarians, they're trying to develop their vocations din na gina-ground nila yung sarili nila. Okay, nice. Duly noted, no? Pagdating sa college po, Father, saan na po kayo? Doon pa rin? Doon pa rin. Same institution. Parang, actually, nung fourth year minor seminarian ako, I'm really discerning kung saan ako tutuloy na seminary. No? Ano po yung choices niyo nun? Meron tayong choices sa San Carlos Seminary and also sa UST, Central Seminary.
Pero parang sa akin kasi nung after series of discernment, to the guidance of my spiritual director, parang sinabi niya sa akin, kung saan sa tingin mo ikaw lalago, doon ka pumunta. No? Parang sa sarili ko, sabi ko, itong mga seminaryo nito, lahat naman ito ay lugar para lumago. Yes. No? Pero sa tingin ko din naman, kung lalabas ako outside my comfort zone, dahil tandaan natin na nasa NCR ako, ngayon baliktad ako, pumunta ako sa probinsya. Yes. No? Tapos sabi ko, kung saan ako lalago, kung saan ako mag-grow outside my comfort zone, doon ako mag-stay. So, syempre, pinili ko pa rin yung magpatuloy sa major seminary ng Immaculate Conception, major seminary sa ICMAS, para magpatuloy ng college seminary ko until also na nag-aaral ako ng Graduate School of Theology. Tapos nung first year college po kayo sa ICMAS, pumunta po ba kayo sa opisina ng rector, tapos hiniram yung cellphone, tapos umiiyak sa nanay? Oh, hindi na. Hindi na. Hindi na kasi may sarili kami cellphone na noon. Meron na, pwede na. Pero pwede manghiram lang. May time lang kung kailan pwede manghiram. Pero hindi na ganun yung challenge sa akin eh. Oo. Ano yung mas challenge? 'Di ba? Yung I understand na sa first 4 years, ang challenge is homesickness, dealing with teenage angst, teenage Yes. problems, etc. Pero pagdating sa college seminary, yung major na yan, 'di ba? Major. So ano tawag sa theology? Major seminary? Graduate School of Theology. Major. Major. Pero dun sa college, ano na yung mas nasa isip ng isang seminarista during that time, Father? Para sa akin, nung time na yon, yung experience ko, more on life decision making na. Kumbaga, kung ano ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi syempre, ano talaga dumating din naman ako sa point ko throughout my seminary journey na talagang hinahanap kung para saan ba ako. No? Parang gusto kong gawin to, gusto ko rin gawin yan, pero at the end of the day, ano ba mismo yung aking calling sa aking buhay? Now, what is really my purpose in life? And sa tingin ko, yan din yung yan din naman yung mga pinag-aral namin when we study philosophy, no, about life, about wisdom, to become a lover of wisdom. Kaya minsan napapatanong din ako sa sarili kong buhay. Ginusto ko ba tong buhay ko na to sa seminaryo na eventually kapag pinagkalooban ng Diyos magiging pare. So yun yung tinitingnan ko palagi sa buhay ko. Kung first year gusto ko pa rin ba magpare, second year gusto ko pa rin ba magpare, third year gusto ko ba magpare, kung fourth year ba gusto ko pa rin ba magpare. So yun, more on life decision. And then, umuwi-uwi din kayo pag, yung tulad dun sa high school, di ba? Every second, every 2 weeks? Yeah, every 2 weeks. Pero sa seminaryo kasi namin sa major, sa college, parang once a month kami nakakauwi. So every third week of the month, nakakauwi kami sa bahay namin, sa mga sarili naming pamilya. Tapos, every Friday, meron kami tinatawag na free afternoon na pwede kaming lumabas, mag-mall saglit, mamili ng mga pangangailangan namin para sa loob ng seminaryo. Ano bang malapit na mga malls doon? Ako, sa Bulacan, siguro, kung kaya mo talaga nun, Iko-commute mo talaga? Iko-commute mo talaga, magsasakay ka ng tricycle papuntang Cruz, tapos sa Cruz, sasakay ka ng PaMacArthur. Pamalolos? Pamalolos, Robinsons Malolos? Robinsons Malolos. Yun na yung Pero kung mahaba-haba yung oras ng free afternoon mo, pero tayong T2P na. Na going to Trinoma, Landmark, tapos sa SM North EDSA, kung pag mahaba yung oras. Pero kapag hindi, doon lang talaga within the area. So yung mga seminarista ng ICMAS, kung tumatakas siguro doon. Joke lang. Yes. May confirmed. So first year to fourth year, anong course yun? Bachelor of Arts in Philosophy. Philo. Oo. Anong favorite subject nyo, Father, nung nasa college, let's say? Actually, to be honest, talagang parang hindi ako more on loving philosophy. No? Parang kinuha ko lang yung course na ito kasi requirements para maging pare. No? And maraming mga seminarians ganun ang pinagdadaanan. Nakukuha nila yung philosophy para kasi part ng ng canonical requirements to receive the sacrament of ordination to the priesthood. Pero siguro ang mga nagustuhan ko ng mga subjects sa seminaryo, yung hermeneutics, gusto ko ng hermeneutics, saka yung mga history in medieval philosophy. Yung mga ganung bagay. Pero hindi pa rin natanggal yung love nyo for basketball. Yes. No? Even ngayon as pare, bawal yun. Kasi bawal mag-steal, di ba? So baka kasi na-joke ko na yun sa lahat ng mga mahilig mag-basketball ng mga pare. So pwede namang ikat na lang yan. Sorry. Yes. Pero and then, for the major, so theology, doon pa rin po kayo? Same pa rin. Same. ICMAS. Parang Tagal nyo, balit 12 taon? Hindi lang. I think parang 13 years in the making ako sa loob ng seminaryo. Oo.
all your life, Ikmas, Bulacan. Yes, no? Ixmag ng Bulacan. So, Kaya nga Bulacan yun na kayo. parang yung ano ko, yung dugo ko, parang yung style ko ng ministry, parang na-imbibe ko na rin yung ministry na ginagawa sa Diocese of Malolos. Pero eventually, at the end of the day, bumabalik pa rin naman ako saan ako nanggaling, which is the Diocese of Caloocan. Let's talk about yung sa ordination niyo Yes, po. yes. No? Kailan po kayo na-ordain as deacon, Father? Yeah. Na-ordain ako last March 6, 2024. Oo. Ang nag-ordain sa akin si His Eminence Pablo Virgilio Cardinal David. No? Actually, hindi pa siya cardinal that time. He's still the CBCP president at the same time. He's also our bishop at the Diocese of Caloocan. Siya yung nag-ordain sa akin. At tanda ko nun, ako lang mag-isa ang inordinahan Okay. Oh. sa San Roque Cathedral. No? Tapos, after 6 months ng aking diaconal journey, inordin ako sa pagkapare by September 18, 2024 by His Eminence also, Pablo Virgilio Cardinal David. Backtrack lang before your diaconate. Ano yun? After mo mag-graduate kaagad ng theology, ordination na kaagad? Ganun Hindi ba? naman. After kong mag-graduate sa seminaryo, nag-undergo muna ako ng pre-diaconal program na talagang binigay ako sa isang parokya, pinadala ako sa isang parokya upang matuto sa mga parish priest. At nung previous assignment ko, dito na sa Malabon, sa Sacred Heart of Jesus Parish, Tugatog, Malabon. Doon ako nagstay at least by 7 months. Doon ako nagstay. Tapos talagang yun yung parang lahat ng mga natutunan ko sa seminaryo, yun na yung application ko ng mga natutunan ko sa seminaryo. Paano ako makikisalamuha sa mga tao, paano ako magde-deliver ng mga recollections, paano ako makikipag-deal effectively to different kinds of people. So yun yung ginawa ko for 7 months sa Sacred Heart of Jesus Parish, Tugatog, Malabon. And after 7 months, yun na, nagkaroon naman ng, to the grace of God, naka-receive naman ng ordination to the diaconate. The Diocese of Caloocan is very much known for its social justice stance, Yes. especially in terms of the drug war Yes, and yes. ecology na rin kasi nakwento ni Cardinal na parang passion niya rin ang ecology, Yeah, di yeah. ba? How did it affect you in your years of formation, knowing that you're part of this kind of, yung parang ito yung spirituality na tumatakbo sa diocese na social justice, urban problems. Kamusta yun para sa'yo? Yeah, sa akin actually, every time na si Cardinal, talagang magsasalita siya about social justice, talagang ako, very inspired ako lagi kay Cardinal. No? Na marinig ko pa lang that he is fighting for the poor, for those people who have received injustices, yung mga tao na pinatay ng walang kalaban-laban, talagang apektado ako palagi doon sa mga homilies ni Cardinal. At the same time, sa mga projects na within our diocese. At ako din mismo, yun din yung yun din palagi yung pinag-alaanan ko sa aking ministeryo. Na naging pari ako, no? Hindi lang para sa mga piling tao, no? Naging pari ako para sa lahat, no? Kasi minsan yun yung nakakalimutan natin as we grow old in our ministry. Na nakakalimutan natin, minsan nakafocus na lang tayo dun sa mga bagay na which is on our comfort zone. Nakakalimutan nating lapitan din yung mga tao na mahirap abutin. So yun yung yun siguro yung nakuha ko kay Cardinal, na naging pari ako under his leadership. Na talagang lahat pantay-pantay, no? Lahat tatatuhin mo ng tama, lahat ay aabutin mo hanggang saan na makakaya mo. At the same time, you treat everyone fairly. Sa isang parokya, Yes. di ba, may madalas hindi nakikitang mga tao. Like, what I mean, there are people who work behind the scenes and who don't really get noticed. Or perhaps also in the church, di ba, yung maraming mga iba't ibang mga tao na who are unseen Yes, in society, no? Ano yung intentional na ginawa ni Cardinal Ambo sa formation mo? Probably doon sa pre-diaconate at saka siguro sa diaconate. Na masasabi mo na ito yung talaga, ay parang sinasadya ni Cardinal na itanim sa akin yung social justice kasi nakilala ko tong taong to. May certain story ka ba about that? Yeah, actually, nung natatandaan ko nung nasa Sacred Heart of Jesus Parish, Tugatog ako as a pre-diaconal seminarya, nag-apostolate din ako dun sa nearby mission station, which is the Katmon Mission Station. At dun sa Katmon, dito yun sa lugar din ng Malabon, talagang marami talagang mga tao sa lugar na to, no?
Tapos, parang nung doon din ako para tumulong sa mga tao, talagang ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan ng mga tao. Parang sabi ko, yung simpleng matutulugan mo na maayos, minsan sa sarili nilang tahanan, hindi sila makatulog ng maayos. No? Minsan, pagka nagpupunta ako para mag-facilitate ng basic ecclesial communities, parang yung pagsimpleng pag-upo ng komportable, hindi mo magagawa sa sarili ng tahanan. No? Parang na-instill sa akin ni Cardinal that time, pagka pumupunta ako sa mga mission station, na ang simbahan, dinadala dapat natin yung simbahan, hindi sa mga tao, na gitong uri ng mga tao. No? Yung simbahan, hindi siya yung lalapitan ng tao, kundi yung simbahan, yung lalapit mismo sa mga tao. So yun yung parang nakukuha ko palagi yung essence ng pagkakaroon ng mission station sa Diocese of Caloocan. Lahat ng ito, presence para sa mga tao na gustong abutin ng simbahan. No? Presence sa mga taong nakakaranas ng mga injustices, yung presence para sa mga tao na nangangailangan ng tulong ng simbahan. Ito baka Yes, medyo yes. tough question. Yep, to, yep. Paano mo sasabihin or paano mo ipapangalandakan yung love ni God sa isang taong nagugutom, Father? Di ba parang gutom na gutom sila pero hindi mo naman pwedeng sabihin na Jesus loves you Yes. agad-agad kasi di ba gutom yung ano. How do we make sense of that in today's world po? Yeah. Sa akin kasi, actually, marami talaga dito lang sa Malabon, no? Sobrang dami ng mga gitong uri ng tao, no? Sobrang dami ng mga taong nagugutom, maraming taong naghihirap, maraming mga tao na they do not really receive right justices for them, no? Pero sa tingin ko, ang magagawa ko lamang sa kanila, no? Hindi naman ako nandito para maging superhero para sa kanila, no? Nandiyan ako sa kanila to be in presence with them, no? Parang yun din yung yung pananaw ko sa sarili ko bilang ministeryo, sa aking ministry as pare, na totoo naman na hindi naman natin lahat matutulungan, no? At the end of the day, it is always the mission of God na tulungan yung mga itong uri ng tao. At the end of the day, bilang ministeryo ka ng ikaw ay instrumento lamang ng Diyos upang maramdaman nila that God is always with them. So yun yung ginagawa ko sa kanila. Kung nagugutom sila, kinakailangan ko rin maggutom. Yeah. Kung ano yung kinakain nila, yun din yung kinakailangan kong kainin. Kung ano yung pinagdadaan nila sa buhay, kinakailangan kong maintindihan kung ano ba yung pinagdadaan nila sa buhay nila. No? Kasi ako naman, naging pari naman ako, hindi para sa sarili ko. No? Naging pari ako para sa lahat ng mga tao, para sa lahat ng mga sumusunod kay Kristo. So what did it feel like when you were put yung oil and then Yeah. what was running through your head nung ino-ordain ka, Father? Actually, talagang I really experienced goosebumps nung time na yun. Parang, siguro gusto ko i-connecta yung experience ko yun, yung katulad ng experience sa mga apostol from yesterday first reading, from the Acts of the Apostles, no? Kasi di ba kahapon, celebration ng Feast of St. Matthias. Okay. At natatandaan ko nung namili sila kung sino yung papalit kay Judas, sila mismo, malinaw sa kanila, na dapat meron silang proper process kung paano ba sila pipili ng bagong apostol. No? At malinaw din sa kanila na hindi sila worth it para mamili na magiging apostol ni Kristo. No? And it is also the same feeling for me. Na nung inoordinahan ako, alam ko naman na hindi naman akong perfectong tao. No? Alam ko naman na may mga kasalanan din akong tao. Alam ko din naman na hindi naman ako sobrang galing para maging isang pari ng simbahan. Kaya nga, nung pinapahiran ako ng langis, tapos nakadapa ako sa altar, parang sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ko alam kung ano ba yung may aambag ko sa simbahan. Pero gagampanan ko yung best ko, kung ano ba yung pwede kong ibigay sa lahat ng mga tao na sumusunod sa inyo. Parang, yun din yung pinanghawakan ko yun. At the end of the day, it is not you who are working in yourself, but it is God working in you. And then, did you receive your, yung assignment nung ordination mo? Yes, oo. Saan ka na-assign, Father? Actually, nung naging deacon na ako, na-transfer ako sa Mary Help of Christians Parish sa May Paho, Caloocan City. Okay. No? Actually, ang May Paho, Caloocan City, ang tawag nila dito, e-bike capital of the Philippines. E-bike. Okay. Ang local lang nila, e-bike capital of the Philippines. Kanina, natatraffic kami dahil sa iba't ibang e-bike Yung e-bike dito, kakaunti pa yan. Okay. Pag pumunta ka ng May Paho, sobrang dami ng e-bike. Okay. Paglabas mo pala ng patio ng simbahan, ang sasalubong sa iyo mga e-bike na. Social pala puro electric vehicles. Yes. Bago pa magkaroon ng EV vehicles, meron na kaming EV vehicles sa May Paho. Yeah. Tapos, siguro, nung nandun ako sa May Paho, parang nagstay ako doon for 6 months. Tapos,
nasaktuhan din naman na nung naging pari ako, magkakaroon na kami ng general reshuffle. Kaya nung sabi sa akin ni Cardinal, sa kanyang appointment letter sa akin, I remain to be in that parish until further notice at the same time kapag nagkaroon ng general reshuffle. Kaya nagstay ako doon until to February 9, 2025. Okay. And then So, February... pari ka na nun? Yes, Dito na yun. naging pari na ako noon. Then nung February 10, na-transfer na ako dito sa parokya ng San Bartolome. No. And then, ano yung ginagawa nyo ngayon? What's a typical day of Father Ray like now that you're part of San Bartolome? Yes. Actually, ang role ko dito sa parokya, parochial vicar for administration. No? Actually, ang nag-coin ng term na ito yung parish priest ko, si Father Jerome Cruz, no, which is our Vicar General of the Diocese of Caloocan. No? Ang ginawa niya sa amin bilang mga katuwang niya na pari dito sa parokya, dinesignate niya kami ng mga each responsibilities. Ako, sa administration, si Father Gio, yung kasama ko na parochial vicar din, ay more on the pastoral side of the parish. No? So, ako, ang role ko dito sa parokya is to always make sure that everything is in its proper place. No? Yung maintenance-wise ng hall na ito, ako lagi yung nag-aasikaso. Tapos kapag may kinakailangan i-address ng mga issues within our employees, ako rin yung nakikipag-usap sa mga itong uri ng tao. Tapos dito rin sa parokya kasi may malapit dito na sementeryo, no? Kapag may mga concerns yung mga nagpapalibing o kaya yung mga taong na tagapangalaga ng mausoleo, ako din minsan yung nakikipag-usap sa kanila. So yun yung role ko dito sa parokya. So talagang doon ko na-realize talaga, no? Habang nasa ministry ako, parang yung buhay pala ng pagpapare, it's not only about preaching about the Word of God, but really also to manage the whole resources of the church. Kaya doon ko na-realize na kinakailangan pala, marunong din ang isang pare tumingin kung ano ba yung kinakailangan ipagawa. Doon ko na-realize pala na kinakailangan pala sa simbahan, lalong higit, itong simbahan na to, ang pinakamatandang simbahan dito sa Diocese of Caloocan. Really? Yeah. Ilang years? 412 years old. No? Parang kinakailangan pala lahat talagang dumadaan sa proper maintenance. Simpleng maintenance lang ng isang bahay nga lang, napakahirap na. Paano pa kaya sa isang matandang simbahan? Sa pagtatapos ng ating kwento ngayon, makikita natin na ang bawat bukasyon ay nagsisimula sa simpleng pangarap at lumalago sa pamamagitan ng pananampalataya at paglilingkod. Mula sa kanyang mga karanasan hanggang sa kanyang patuloy na ministry, ipinapakita ni Father Ray Di Mayakyak na ang tunay na leadership ay nakikita sa humility, dedication, at malasakit sa kapwa. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Mama's Boys. Hanggang sa muli nating pagkikita, keep the faith and keep growing. Thank you.